Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 tig-pipitong taon, bale 49 na taon. Pagkalipas nito, sa 10 araw ng 7 buwan na siyang araw ng pagtubos sa kasalanan, hihipan ng malakas ang trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50 taon. Ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito ay inyong taon ng paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupain na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa buong taong yon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga punong ubas na hindi naalagaan, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at ito ay sagrado para sa inyo. Ang inyong kakainin ay ang mga halaman na kusang tumubo sa bukid. Sa taong yon, ang lahat ng ari-ariang naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Kaya't kung magbebenta kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandaraya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbebenta naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang kasunod na taon ng paglaya. Kung matagal pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na lamang, mas mababa ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng maaani sa lupa. Huwag kayong magdadayaan. Sa halip ay matakot kayo sa akin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagapagbautismo yon. Siya'y muling nabuhay, kaya't nakakagawa ng mga himala. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin.
Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, "Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo." Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay sa dalaga ang ulo ni Juan. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At that time Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him." Now Herod had arrested John and bound him and put him in prison because of Herodias, his brother Philip's wife. For John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered him a prophet. On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for them and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Prompted by her mother, she said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." The king was distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he ordered that her request be granted, and had John beheaded in the prison. His head was brought in on a platter and given to the girl, who carried it to her mother. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus,